Napalabang ka ng hatawan kanina. Yes, boss. Sobrang haba ng pila kanina dito. 200 na tao. Oh, grabe. Okay naman, boss. Okay na okay. Maraming salamat kay Pogi ng Canada. Talaga naman. Buti na lang nagkakita tayo ngayon, ano, kasi ang busy. Tsaka hindi ko na masyadong ina-announce kung nasan ako. Yun nga eh. Ngayon sa ano lang kasi dahil sa yung kulang kasi ako sa tao para hindi masyadong maano. Hindi masyadong puntahan ng maraming tao. Actually, sa totoo lang, nag-PM lang naman ako para malaman ko kung nasaan ka. Oo, ako. Ikaw naman. Kasi matagal na kasi kami rin magkakilala nito. Di ba Sa Grand Prix, nung nagparapol si JT dati, nanalo kami ng headphone. Yes. So, ang ginawa ni JT, dahil nasa Grand Prix kami, i-deliver pa niya sa Grand Prix. Pumunta ako doon, di ba? Yes, oo. Sa harap ng shoppers. Oo. Di-deliver pa niya sa Grand Prix. Para nice time to drive din. Ayun. Kaya, napakalaki ng pagpapasalamat ko sa kanya kasi tuwan-tuwa yung mga anak ko at paborito nila yung yung headset na yon. Talagang hanggang ngayon nasa amin pa yung headset na yun, yung kulay itim na Sony. Sony, bigay yun ng ating sponsor. Thank you po, Mr. JT Balmores, for this Sony Stereo headphones. And thank you rin po for his sponsor, Digital Tracks Music. Ayun. So ano nga pala ang kwento nitong barbecue mo? Yan ay ang barbecue ko, tawag ko diyan San Beda style barbecue. Kasi I grew up in grade school and high school sa San Beda College. Yung barbecue namin doon, hindi siya yung alam mo yung matamis lang na barbecue na may ketchup na. It's a different sauce. Different sauce. Di ba? Iba yung lasa niya, tsaka malambot. Malambot. Oo, tsaka may particular way kami of cooking sa ganyan. Naswertehan ko lang kasi yung may-ari ng canteen, na commissary na canteen, kaklase ko, Bascon yung apelido, ako Balmores, magkatabi kami. So minessage ko siya, tinanong ko sa kanya, sabi ko, uy Roel, paano yung ginagawa ng tatay mo sa ganyan? Hindi naman kita ko kompetensya kasi nasa Canada ako, pero nagpa-follow na pala siya sa page ko. And he's very proud. Binigay niya sa akin yung recipe, tapos in-adjust na ng nanay ko. Magaling talaga si nanay magluto Yes. ano? Kaya, Doon mo ba namana yung pagluluto mo kay nanay? Sa mami ko. Ayun. Very particular kasi ang mami ko. Kahit pasado na sa akin minsan, pag hindi pwede sa kanya, ayaw niyang ilabas ko. Lagi niya sasabihin na, pag yan nilabas mo, alam mo, may magsasalita against you. Kaya sobrang maingat ako sa mga pagkain. Boss, tinan mo yung chicken inasal mo, boss. Yan nga eh. Tapos may isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Alam mo ba na I'm really proud kung paano mo inaalagaan ng mama mo? Nanay mo. That's the only way to be. Talagang proud na proud ako sa'yo kasi nakita ko sa'yo yung pag-aalaga mo sa kanya, yung pag-aasikaso mo sa kanya, kung paano mo siya sabi ko, ito yung tunay na anak. That's the only way to be, boss. Alam mo, sabi ko nga, kaya kong isakripisyo personal kong kaligayahan para sa nanay ko. Birthday niya ngayon, actually. Actually. Sa Pilipinas ngayon, sa Canada, Bukas tomorrow, pa. 23rd. Okay. Happy birthday, Mami! Happy birthday po sa inyo, Nay! Kaya naway pagpalain tayo ng Panginoon at bigyan pa tayo ng mahabang buhay. Sana. Yan. Alam mo, sabi ko nga, alam mo yun lang tanging hiling ko eh. Hindi na yung sayaman, kasi syempre lahat tayo maraming bayarin, di ba? Yung nang ligtas yung nanay ko, ligtas at walang sakit, pasaya na ako doon talaga. Tama. Boss, by the way, ito yung chicken na nasa laman natin. Bali, anong tawag dito sa ganitong platter? Parang ganitong... Yan ang fiesta plate. Yan, yung fiesta plate. Yeah. Nilabas ko yung 2016. So may inasal na siya, May inasal, may barbecue, may turon, at saka Java rice. tsaka Java rice. Yun. Yung Java rice niya, boss, natikman mo yung Java rice niya? Legit Natikman ko na. Hindi lang ako makasubong gaano dahil nagsalita akong bigla doon sa anak ko. Tapos, itong inasal, tikman natin. Dahil tinikman ko na kanina, masarap talaga. Pero, kainin natin. Nya. Pengi ako ng chicken oil. Pengi ako ng chicken oil. Yung lasa niya hanggang nasa hanggang loob, hindi yung labas lang. Yes. Alam mo yung tumbling machine. Hindi ko nasasabihin kung ano. Meron kaming machine na ima-marinate namin doon for 48 hours para hanggang loob. At saka dapat yung suka, gagamitin nyo yung proper na suka, parang chemical, hindi. The yun. proper suka. And pati yung chicken oil niya. Ano ba suka ang ginagamit mo dito?
Ay, boss, parang, ayan, ang suka na, Chicken oil. chicken oil. So itong chicken oil na ito, ikaw rin ang gumawa. Yes. Ang chicken oil ay hindi pinagprituhan lang ng, Ay, pengi ako ng kutsara, please. Ang chicken oil ay hindi lang pinagprituhan ng balat ng Ng manok. manok. Yun yung balat ng manok ang mismong isasalang mo at magmamantika yun. Mm. Tapos lalagyan mo siya ng annatto powder, annatto seeds. Yan. Para maging mas malasa. Yes. Kasama talaga yan sa experience. Hindi Yan. yung pinagprituhan lang ng balat ng manok. Hindi chicken oil yun. Oo. Yeah. Kung baga sa ano, bukod dun sa ginamitan ng balat ng manok, meron pang Slow cooking yan, boss. slow cooking. Yes. Pinalabas mo talaga yung mantika. Dasama mo ng kaunti, boss. Ito, yung mismong chicken oil. Ayun, mismo chicken oil. And then we use calamansi. Hindi kami nagle-lemon. Ayun nga, nakita ko ngayon dun sa isang vlog nyo na talagang kalamansi yung ginagamit nyo. Yeah. Yung medyo may, kasi may garlic yan, boss. Tapos may konting alat. Kasi, May lasa na siya. Oo, yan. Pero kahit yung oil lang na tikman mo, boss, may ano na yan. May lasa na rin. Yeah. Di ba, boss? Oo nga, lumalasa nga. Yan ang chicken oil. Dagdag na, no? Dagdag na lasa sa ano. Yes, boss. Actually, mas malasa pa nga itong chicken oil mo kasi doon sa ibang sikat na nakakain natin eh. Di ba may mga ibang sikat na nakakain tayo may chicken oil? Alam mo, pride on the food that I make. Mm. Kasi that is something that I really want to do for the rest of my life. Mm. Mga mahal yung apat na street food nila, yung street food nila, niluluto lang Para po maniwala kayo sa akin, tikman nyo. Kasi ayoko naman nasabihin na nandito si Sir JT, kaya ako sinasabi ito. Pero para malaman nyo na totoo yung sinasabi ko, pumunta kayo, abangan nyo yung kanyang mga kung saan siya naroon, and then puntahan nyo, then masasabi nyo na totoo yung sinasabi ko. At saka kung hindi masarap, walang bayad. Yun. Yun ang the best dun eh. Pag hindi masarap, walang bayad. Kaya halin na kayo. Kain na kayo dito sa sa Jeepney JT. What I'm trying to do is, I'll give you the most authentic experience. Hindi yung maluwag mo lang sasabihin, bibigkasin sa bibig mo na authentic. No, we will really give you the authentic flavors of the Philippines. Mm. May isa akong itatanong. Ano yun, boss? Bakit kahit hindi ka pumupunta sa event, basta pumunta ka lang sa isang park or isang nalaman nila na nando ka, bumubuhos yung mga tao? Boss, magtatanim ka ng kabutihan at saka magtatanim ka ng pangalan. Hindi ko ito narating ng overnight. Nagsimula ako 2015, nag-serve ako ng sobrang bukod sa masarap is masasabi kong reasonable yung price. Sasabihin ng iba mahal, pero ikumpara mo sa iba. Mm. 'Di ba? Kalidad sa kalidad. Kalidad Oo. yung pinag-uusapan doon eh. Hindi ako magbibigay sa inyo ng putyo-putyong pagkain. Anuin mo naman yung mura kung hindi naman makain. Yeah. Di matatapon din lang. Eh, mas maganda na yung medyo mahal ng konti, ubos naman. Yeah. Ayun. Katulad ditong barbecue na to, mamaya ubos ko na to. Mamaya mag-uwi ka ng crispy pata kasi may crispy pata ako dyan para sa'yo. Nako, maraming salamat po. Iuwi mo yun mamaya. Ayun. Kaya ayun, maraming salamat Sir JT sa pagpapaunlak mo sa kaunting Thanks, boss. short interview. Alam kong Anytime. busy ka Anytime. at napakaraming tao dito kanina. Grabe. Kaya ayun, kung gusto nyo matikman, halina kayo. Tikman na ninyo ang Jeepney JT Foods. Salamat. Ayun. Maraming salamat.